Okay po, mag-umpisa na po tayo. Bali, ituturo ko po sa inyo kung kailan nyo po dapat gamitin ang who bilang sino o kaya ang whom bilang sino. Okay po? Dito po muna tayo sa who bilang sino. So, ito po ang senyales para malaman natin na who ang gagamitin natin. Kapag ganito po ang sitwasyon, ang taong pinatutungkulan ng sino ay tagagawa ng aksyon sa ating mensahe. Okay po, ito po yung halimbawa. Sino ang nagpasa ng bola? Kung mapapansin nyo, itong tao na tinutukoy natin bilang sino, siya yung nagpasa ng bola. Kaya ibig sabihin, siya ang tagagawa ng aksyon. At dahil siya ang tagagawa ng aksyon, kapag i-English natin ng sino, dapat i-English natin yan bilang who, hindi whom. Okay? Bilang who. Kaya pag in-English na natin itong mensaheng ito sa English, ito na po ang resulta. Who passed the ball? Who passed the ball? Ayun na po. Yung sino naging who. Okay? Bali po, pag sinabi nating sino, ang tinutukoy natin ay tao. Kaya po, iisipin nyo, ang who ay pang-tao lamang. Hindi pang bagay, hindi pang hayop. Basta pang-tao lamang po ang paggagamitan nyo. Okay po? Okay po, dagdag kaalaman lang po. Bali, pag sasagutin po natin itong tanong na sino, siyempre, ang dapat nating ibigay ay tao. Okay? Yung taong iyon, pwede nating pangalanan o ituro. Pero ang ituturo ko po ngayon sa inyo ay yung ituturo lang natin yung tao. Kasi pagpapangalanan, madali na yun eh. Di ba? Kunwari, Michelangelo, Raphael, Donatello, Goku. Okay? Pwede yun. Pero ang nakakalito po kasi ay yung tamang pagturo dun sa tao na bilang sagot natin sa tanong na sino. Okay? Pag ang sino natin ay ginamit natin bilang who, na di ba kasasabi ko lang, tagagawa ng aksyon, dapat yung isasagot natin ay mga salita na tumutukoy syempre sa tao na tagagawa rin ng aksyon. Magkapareha sila ng gamit. Okay? At yung mga salitang iyon na tagatukoy ng tao na tagagawa ng aksyon ay ito po. He, she, I, we, they, at saka you. Okay? Tandaan nyo na po, ito po yung mga tamang spelling. He, she, I, we, they, o you. Mali po pag ang ginamit nyo ay him, her, them, o kaya me. Okay? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Itong he at saka him, pareho po sila nagtuturo ng tao. At ang itinuturo nila ay lalaki. So, meron silang pagkakaparehas. Ang pagkakaiba nila, kung mapapansin nyo, syempre yung spelling. Him, itong isa. He, itong isa. Itong he, pag nakita yan ng Amerikano o sinabi mo doon sa Amerikano, automatic, ang maiisip niya po agad ay itong taong ito ay tagagawa ng aksyon. Okay? Pag ito namang him, itong taong ito ay tagatanggap ng aksyon o gagawan ng aksyon o yung maapektuhan ng aksyon. So, iba po ang tagagawa ng aksyon na ginagawa nitong he sa taga-tanggap ng aksyon na para dito sa him. So, yun po ang pagkakaiba nila. At kung mapapansin nyo, ang sino ay ginamit natin bilang tagagawa ng aksyon. So, dapat ang isagot po natin na tao para dyan ay tagagawa rin ng aksyon para sila ay magkatumbas ng gamit. Okay? So, yan po ang dahilan kung bakit ang ating kailangang gamitin ay itong he, she, I, we, they, you. At hindi po itong him, her, them, o kaya me. Okay po? Bali, ito pong mga ito ay nakakabilang sa tinatawag na subject pronouns. Kasi pag sinabi nating subject, siya yung tagagawa ng aksyon.
Okay? Pag object pronouns naman po, na kung saan ay kabilang ang him, her, them, o kaya me, sila naman po ay yung gagawa ng aksyon o tatanggap ng aksyon o yung maapektuhan ng aksyon na ginawa ng tagagawa ng aksyon. So, ibig sabihin, magkaiba po talaga ang subject pronouns at object pronouns. Okay po? Kaya po, ito po, ibinigay ko na po sa inyo yung mga katumbas sa Tagalog nitong ating mga pronouns. Pag sa subject pronouns, yung siya ay he, pag lalaki, siya rin pag she, pag babae. Ako naman pag I, kami, we naman sa English. Sila, they, at ikaw ay you. Pero meron pang iba kasing salita na pwede nating itumbas sa mga sasalitang he, she, I, we, they, o you. Pwede rin ang niya, pwede rin bilang he o she, nila, bilang they, namin, bilang we, mo, bilang you. Yan po. Okay? So, may kitandaan na lang po. Bali itong niya, nila, namin, mo, o siya, ako, kami, sila, ikaw, lahat po yan ay ang itinuturo pong, ang gamit po nila ay tagagawa ng aksyon para sa subject pronouns. Okay po? Samantala, ito pong him, her, them, o kaya you, o me, yan naman po ay para sa tinatawag na object pronouns na gagawa ng aksyon. Pag itinagalog natin ang him, sa kanya, pero lalaki ang itinuturo. Pag her naman, sa kanya rin, pero babae ang itinuturo. Pag sa kanila, them. Pag sa iyo, you. Pag sa akin, me. Okay po? So, tandaan nyo na po itong dalawang klase ng pronouns para alam nyo po ang tamang pagsagot sa ating tanong na sino. Okay? Pag sino, tapos siya ang tagagawa ng aksyon, syempre who ang gagamitin natin. Ang isasagot natin, kung gusto natin ay tukuyin yung tao sa pagturo lang, hindi pagpapangalan, ito po yun. Yung he, she, I, we, they, o you. Pero pag gusto mo pangalanan, yun ang mas maganda. Pangalanan yun na, oh. Di ba? Michelangelo, Donatello, Raphael. Okay? Ganun po. Okay, dito naman po tayo sa sino bilang whom. Whom. Ang taong pinatutungkulan ng sino ang gagawa ng aksyon. Ayan, kasasabi ko lang po kanina din, di ba? Pag ang aksyon ay pagtagagawa ng aksyon, who ang gagamitin. Pero pag yung taong iyon ay gagawa ng aksyon, whom naman. So, ang sino dito, siya yung maapektuhan ng aksyon. Pag siya maapektuhan ng aksyon o tatanggap ng aksyon, whom ang gagamitin natin. Okay? Ito po yung halimbawa. Sino ang pinasahan mo ng bola? Okay? So, itong sino dito, hindi siya ang nagpasa ng bola. Pero siya yung tumanggap ng aksyon. At yung aksyon na tinanggap niya ay siya ay pinasahan. Okay? Pag in English natin, to whom did you pass the ball? To whom did you pass the ball? Okay? Kaya po kung mapapansin nyo, yung sino natin dito, ang ginamit natin ay whom. Kasi ang whom, pag in English mo yan, ibig sabihin ay siya ang tagatanggap ng aksyon. Siya yung pinasahan ng bola. Okay po? So, pag sinagot po natin yung whom, para masabi natin yung kung sino yung taong iyon, pag ituturo lang po natin, hindi natin papangalanan, ang gagamitin po natin ay alinman sa him, pag lalaki, her, pag babae. Bali pag him po, isang lalaki lang. Pag her, isang babae lang. Ganon din po ang he o she. Isang babae, isang lalaki, okay? Ganon po yon. So, ito lang po pwede natin gamitin para sa whom pag gagamit tayo ng pronouns. Object pronouns. Okay? Itong him, her, them, you, o kaya me. Okay? Ito na naman po yung Tagalog eh. Kita nyo na ang ibig sabihin, di ba? So, ito po yung halimbawa. Sino ang pinasahan ng bola? Kunyari, itong sagot ko, ipinasa ko ang bola sa kanya. So, itong
kanya, yan po yung him. Bali, ibig sabihin, ang pinasahan ko ng bola ay isang lalaki. Okay? Him ang ginamit ko para masabi doon sa Amerikano na yung tao ay nakatanggap ng aksyon. Siya yung pinasahan ng bola. Okay po? Bali, kayo na lang pong bahala kung iba ang gusto nyo. Pwedeng her, them, you, me. Pwede po yun. Okay? Kaya po mapapansin nyo, pag in-English natin itong ipinasa ko ang bola sa kanya, I pass the ball, ipinasa ko ang bola. Yun ang ibig sabihin. Sa kanya. To him. Okay? Yung sa dito, yan yung to. Yung kanya, yan yung him. Okay? At gusto ko lang ipakita sa inyo na itong him ay hindi tagagawa ng aksyon. Siya yung tagatanggap. Kasi ang tagagawa ng aksyon dito ay itong I. Ko sa Tagalog. Ipinasa ko ay pass. So, ang tagagawa ng aksyon dito ay itong ko, itong I. Okay? Yan ang pagkakaiba nila. So, ibang tao yung tagagawa ng aksyon o tagapasa ng aksyon sa tagatanggap ng aksyon. Okay? Magkaiba sila. Naipapakita naman po natin dito sa ating mensahe, di ba? Ang I, tagagawa ng aksyon. Yung him dito, yan yung tagatanggap ng aksyon. Yan yung tumanggap ng bola. Okay? So, tandaan nyo na po yan kasi napaka-importante. Ang who, ang sino gagamitin mong who kung tagagawa ng aksyon. Samantala, ang sino gagamitin mo bilang whom kung yung tao ay tagatanggap ng aksyon. Okay po, dagdag kaalaman lang po. Itong mga preposition na tinatawag, katulad ng to, in, for, maaari lang po silang gamitin kasama ang whom, hindi po ang who. Kaya ito po yung naglagay po ako dito ng pattern. Pag preposition plus who, mali po yon. Katulad nito, to who, mali po yon. Samantalang ito, preposition plus whom, tama po yan. Katulad nito, to whom, in whom, for whom, with whom. Okay? Kasi kanina, ito po yun. No? To whom did you pass the ball? Tama po yan. Okay? Ang dahilan po kung bakit hindi pwedeng gamitin itong who na kasama ng to, o ang ibig ko sabihin ay hindi po pwedeng isunod sa preposition ang who, kasi po ang who ay ginagamit natin bilang subject. Kapag subject po ang ginagamit natin, hindi po natin pwedeng ipareha dito sa preposition. Kundi, ang pwede pong ipareha sa ating preposition ay object. Kasi ito pong whom, di ba kanina kasasabi ko lang, kabilang sa object pronouns. Okay po? Ibig sabihin, ang preposition ay hindi pwede igamit sa tao na tagagawa ng aksyon. Samantala, pag yung tao naman ay hindi tagagawa ng aksyon, kundi tagatanggap ng aksyon, pwede mong ipareha sa preposition. Okay? Okay, meron pang ibang gamit ang salitang who bilang sino. Hindi lang tagagawa ng aksyon. Ito pa po. Kapag gagamit tayo ng katangian, kondisyon, katauhan o lugar para kilalanin kung sino yung tao, who ang dapat nating gamitin para sa sino. So, nakuha nyo na po. Pag gagamit po tayo ng mensahe na sasabihin natin yung katangian, kondisyon, katauhan o lugar patungkol dun sa taong iyon na tinatanong natin kung sino, who ang gagamitin natin. So, kung mapapansin nyo, yung sino dito, hindi tagagawa ng aksyon. Okay? Pero, hindi rin siya yung tagatanggap ng aksyon, kundi patungkol po sa katangian, kondisyon, katauhan o lugar. Okay? Ito po yung halimbawa para hindi kayo malito. Sino si Augustine?
Sino si Augustine? Who is Augustine? So, who ang ginamit natin kasi kinikilala natin ang katauhan ni Augustine kung sino. Okay? Samantala dito, sino o kaya pwedeng sinong. Okay? Sino ang may sakit o kaya sinong may sakit. Who is sick? So, inaalam naman natin dito yon kung sino yung may sakit. Di ba ang sick naman patungkol sa kondisyon. Ayun. Ito naman, sinong magandang lalaki? Who is handsome? So, katangian naman yan. Di ba po? Dito naman sa isa, sino sila? Who are they? Katauhan din. Okay? Ang tinatanong natin patungkol sa katauhan. Samantala itong isa naman, sinong nasa pinto? Who is at the door? Who is at the door? Tinatanong naman natin kung sino yung tao sa lugar na yun. So, yan po. Pag ganyan ang sitwasyon, ang gagamitin natin para sa sino ay who. Okay? Konting pattern lang po para hindi kayo malito. Who muna ang gagamitin nyo. Sumunod, linking verb. Ang linking verb, ito po yun. Yung mga is, are, was, were, o kaya smells, grow. Ganun po yung mga linking verb. Okay? Sumunod daw po sa linking verb na ipoposisyon ay alinman sa katauhan, kondisyon, katangian, o lugar. Okay po, pattern lang po yan yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita. Gamit ang who, patungkol sa katangian, kondisyon, katauhan, o lugar. Okay po? Dito sa sino bilang whom, wala po tayong dapat tandaan. Okay? Yung una po muna ang dapat nating tandaan, yung tagatanggap lang ng action. So, sa sino bilang who, dalawa na ang dapat ninyong tandaan. Okay? Okay po. Ngayon naman po, hindi na po tayo magtatanong, kundi magbibigay tayo ng impormasyon o magbibigay tayo ng dagdag impormasyon. At ang ibig sabihin nung magbibigay tayo ng dagdag impormasyon ay relative clause. Okay? Gamit ang salitang na. Okay? Na pwede nating i-English bilang who o whom. Okay po? Okay, ito po ibig sabihin ng na bilang who. Tumutulong upang magbigay ng iba pang impormasyon sa taong tagagawa ng aksyon. So, ang ibig ko lang po sabihin dito, punta muna tayo sa ating halimbawa, ang lalaki na gumawa ng kanyang sasakyan ay aking kaibigan. Ito pong salitang na ay siya po ay hanggang dito po sa sasakyan na gumawa ng kanyang sasakyan, kung mapapansin nyo, binibigyan natin ng ideya yung ating kausap na itong lalaking ito ay ang gumawa ng aksyon. Okay? Kung ang ating paggamit ng na ay naghahatid ng impormasyon na yung taong iyon ay tagagawa ng aksyon, ang gagamitin natin ay who. Okay po? Kaya po, pag in-English nyo yung na, kailangan who ang gagamitin natin. Kasi ang who ay ginagamit kapag ang ating binibigyan ng ideya ay tagagawa ng aksyon. Kaya mapapansin nyo dito sa ating English na sentence, kapag isasali natin itong Tagalog na mensaheng ito sa English, who ang ginamit natin para sa na. Ito po yon, na, who. Ang lalaki, the man, na who. Gumawa ng kanyang sasakyan, fix her car. Ay aking kaibigan, is my friend. Okay po? Konting tulong lang po. Ito po yung pattern ng tamang pagkasunod-sunod pag gagawa tayo ng relative clause gamit ang who sa English. Who muna, sumunod ay verb. Yung verb, yun yung action na salita o yung action natin na gumawa. Sumunod yung complement, yung tagadagdag ng ideya. Diba? Na gumawa, syempre magtatanong tayo, anong ginawa ng kanyang sasakyan? Ito pong ng kanyang sasakyan, her car, yan yung taga-kompleto ng ideya. Kaya tinawag kong complement. Okay? Okay, dito naman tayo sa na.
bilang whom. Relative clause din, okay? So, tumutulong upang magbigay ng impormasyon sa taong ginawan ng aksyon. Okay? So, malalaman natin na yung taong iyon ay ginawan ng aksyon o siya yung tagatanggap ng aksyon. Okay? Ito po yun, yung halimbawa. Si Tarzan na inimbitahan ko ay aking kaibigan. So, sa salitang na inimbitahan ko. So, ang gumawa dito ay ako, syempre. 'Di ba? Ako ang nang imbita. Sino naman yung tumanggap ng imbitasyon? Nung aksyon na imbitasyon, sino tumanggap? 'Di ba si Tarzan? So, dito, nalalaman natin na sa salitang na inimbitahan ko ay ang pinatutungkulan ng na ay yung taong tatanggap ng imbitasyon o nung aksyon. Na yun yung senyales na ang gagamitin natin para sa na ay yung whom. Okay? Kasi ang whom, siya ang taga-tanggap ng aksyon. Okay? Kaya pag isinali natin to sa English, ganito na po ang mangyayari. Si Tarzan, Tarzan. Na whom inimbitahan ko ay invited. Ay aking kaibigan is my friend. Okay po. Ito naman po ang tamang pagkasunod-sunod ng mga salita gamit ang whom bilang relative clause. Whom muna plus action na salita plus complement o wala. Okay? Depende kasi yun sa inyong mensahe kung meron taga-kompleto ng ideya o dito pa lang sa action na salita, pwedeng hindi na tayo magdagdag ng iba pang salita kasi kompleto na yung binibigay nating ideya. Okay? Kaya nilagay ko wala. Okay? May kitanda na lang po yan. Malaking tulong po yan. Okay, dito na po tayo sa pinakahuli na bilang who uli. Okay, dito tayo sa letter B na kasi kanina A eh. Tumutulong upang magbigay ng iba pang impormasyon sa taong ang impormasyon ay patungkol sa katangian, kondisyon, katauhan o lugar. Okay po. Ibig sabihin, kung nagbibigay tayo ng ideya, tapos yung ideyang iyon ay sinasabi natin yung katangian, kondisyon, katauhan o lugar patungkol sa taong iyon, ang gagamitin natin para sa na ay who. Okay? Ito po yung halimbawa. Ang lalaki na isang doktor ay mabait na tao. Okay? Kung mapapansin nyo, ipinapakilala nitong ating relative clause na itong na isang doktor, itong lalaki. Ipinapakilala natin siyang isang doktor. Pag ganyan ang sitwasyon, ang na natin, ang gagamitin natin para sa na ay ang who. Okay? Kaya pag in English natin, the man, ang lalaki, who is a doctor, na isang doktor, who is a doctor, ay mabait na tao, is a kind person. Okay? Then, ito po yung itong pinakababang ito yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita pag isinalin nyo na sa English. Who muna, verb, tapos complement. O kaya, hindi nyo na kailangan maglagay ng complement. Depende yun sa ideyang ibinibigay nyo. Kapag who lang, saka verb, tapos sa palagay nyo, kompleto na yung naibibigay na ideya doon sa inyong kausap, okay na yun. Miski wala ng complement. Okay? Okay, dito naman po tayo sa na bilang whom. Bali, continuation lang po ng example para mas kompleto po yung ideya nyo. Ang estudyante na pinarangalan ay nakakuha ng perpektong score sa pagsusulit. Kung mapapansin nyo, ginamit natin itong relative clause na pinarangalan. Ibig sabihin, itong estudyante ay nakatanggap ng aksyon. At yung aksyon na yon ay itong pagpaparangal. Nagbigay ka ng parangal dito sa estudyanteng ito. So, itong estudyanteng ito, tinanggap niya yung aksyon na parangal. Okay? So, pag ganun ang sitwasyon, ang na natin dito, ang gagamitin natin ay whom. Okay? So,
So, pag in-English natin to, ang estudyante, the student, na whom, pinarangalan, was awarded, ay nakakuha, got, ng A, perpektong score sa pagsusulit. Perfect score in the exam. Okay? The student whom was awarded got a perfect score in the exam. Bali, gusto ko lang ipakita sa inyo na may pattern tayo para sa ganitong klaseng mensahe. Okay? Whom muna, tapos linking verb. Ang linking verb natin dyan ay was, tapos past participle ang isusunod nyo. Itong awarded galing sa past participle. Kung hindi nyo pa po alam yung past participle, panuorin nyo lang yung ginawa kong video, itong huli, yung use, uses. Makikita nyo naman po sa thumbnail, makikipanood na lang po. Okay? So, pwede tayo gumawa ng relative clause gamit ang whom sa pamamagitan ng linking verb plus past participle. Okay? Kaya ako po ito, ginawa itong halimbawang ito. Ibig sabihin, baka sabihin nyo kasi, itong awarded ay ginawa nitong whom. Hindi po. Itong awarded ay ginawa ng ibang tao. Okay? Ibig sabihin nito, itong awarded, kapag naka-past participle, ang gumawa ng aksyon na yan ay hindi itong pinatutungkulan ng whom, kung saan ay itong estudyante. Kundi ibang tao ang gumawa nito. Hindi ko lang nilagay. Okay? Kasi nakakapagbigay naman po tayo ng kumpletong ideya. At saka hindi po sa akin mahalaga dito sa aking mensahe kung sino man ang nagbigay. Okay? Kung gusto nyo pa pong matuto sa ganitong klaseng pattern, itong whom, linking verb, past participle, pag-aralan nyo lang yung tinatawag na passive voice. Bali, meron na po akong nileksyon patungkol dito. So, panoorin nyo na lang po. Katulad doon sa use, uses, are used, were used. Makikita nyo naman po sa thumbnail. Makikipanood na lang po. Okay po? Maraming salamat po sa panonood. Sana marami po kayo natutunan. And kung meron man kayo natutunan, sana kung okay lang po, may share din po sa iba para makatulong din po sa iba. So maraming salamat po muli. Salamat po sa panonood.